Balita ko, isa ka sa mga hindi pinalad na magkaroon ng malaking kargada. Huwag mong problemahin yan, maraming paraan para mapasaya si Mrs. Huwag mong kalimutan, tayo ay Pilipino, tayo ay hindi kano. Kaya okay lang yan, dahil yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga disposisyon para mapasaya si Mrs. Pero bago po yan, maraming salamat at napasyal ka sa channel ko. Sana nasa mabuti kang kalagayan. Okay? Paalala lang po, tulad ng sabi ko, hindi dapat problemahin kung ano man ang size na binigay sa iyo. Dapat respetuhin mo yan at tanggapin mo. Ang kailangan mo lang ay alamin ang tamang posisyon para dyan. Dahil naniniwala ako na hindi naman talaga yan ang sukatan sa mga taong totoong nagmamahalan. At para hindi na tayo tatagal, umpisa na natin ang topic natin. Ang unang pinakadabis na posisyon para dyan ay dugidog posisyon. Siguro alam mo na kung ano ang ibig kong sabihin. Malaasong birada para ito sa mga maliliit at payat na manoy. Bakit ito ang disposition? Kasi ang style na ito ay inaalaw si manoy na makapasok ng malalim sa kuweba ng partner mo. Kasi kapag maliit yung manoy mo, dapat malalim ang mapupuntahan yan. The more na mas malalim, ay buong buo mo na mapapasok ang manoy mo. At siyempre, mararamdaman yon ng partner mo. Kapag ginagawa mo ito, siguraduhin mong nakasarado ang dalawang hita niya. Usually kasi kapag ginagawa nating mga lalaki ang disposition na ito, ay naka-open ang hita, di ba? Pero kapag maliit si Manoy at pag ginagawa mo ito, dapat sarado ang hita. Para mas maipit yang si Manoy mo at siyempre andun yung tamang timing sa pagtulak at paghila para alam ng babae ang tamang anggulo at alam niya kung saan niya ipatama yan. Para dalawa kayo ang may control, hindi lang ikaw, pati na rin ang partner mo. At napatunayan na ito sa maraming kababaihan na naging satisfied sila sa posisyon na ito. Pangalawa, tinatawag ko itong patagilid posisyon. Nakatagilid kayo at ikaw ang nasa likod ng partner mo, masasabi kong hindi nito kaya ang pagpasok ng malalim ni Manoy doon sa kuweba ng partner mo. Hindi tulad doon sa dugidog posisyon, pero ang posisyon na ito ay napaka-komportable para sa inyong dalawa. Nakokontrol din ninyo ang galaw ng bawat isa dahil nagkadikit pareho ang inyong mga katawan na dagdag pampagana sa bawat isa. Pangatlo, makakabawi ka dito. Tatawagin ko itong kainan to the max. Dapat mas mahaba ito para mas masaya. Kailangan mong pahabain ito, yung tipong gutom na gutom ka. Dahil kapag nagawa mo ito, mas masaya ang partner mo. Dito ka bumawi. Tulad ng sabi ko, kailangan dito ang pinakamalupit na performance level mo. Huwag kang maging matipid dito. Ulitin ko, mas mahaba, mas bitter. Dapat namnamin mo habang ginagawa mo ito. Kung kailangan mong magbabad sa kanya, din gawin mo. Dahil ang dami ng nagpapatunay nito na mas matagal, mas masarap ang nararamdaman ng partner mo. Pang-apat, laruan. Ang paggamit ng laruan ay hindi naman masama. Sa katunayan, ayon sa pag-aaral, nakakatulong pa ito sa inyong paglabing-labing. Mga toys ito na mga ginagamit na ngayon sa mga karamihan ng mga babae. Linisin mo lang mabuti bago gamitin at pagkatapos bago iligpit, linisin yung mabuti ulit. Kaya lang, hindi lahat ng mga babae ang gumagamit nito. Kung wala naman ito, tingin ko ay okay lang. Dahil yung tatlong paraan na nauna ay mga malulupit yun na paraan para abot langit ang saya ni Mrs. At maraming salamat, umabot ka sa huling part ng video na ito. Sana'y may nakuha kang paraan para happy family, together forever. Paalam.